Paano nga ba pinabilib ni Mayor Vico ang buong mundo at ang buong Pilipinas at kung paano nga ba siya naging inspirasyon sa lahat po ng mga politicians sa ating bansa, especially po sa mga leader sa bawat lugar? At karagdagan po sa topic natin ito, tara pag-usapan po natin yan. Pero bago po ang lahat, huwag mo na kalimutan na mag-like at subscribe po sa ating YouTube channel at pakifollow na rin po ang ating Facebook page. Pero bago ang lahat, gusto ko lang pong linawin na tayo po ay hindi maka Duterte o maka Marcos. So wala po tayong pakialam sa away sa pagitan po ni VP Sara at ni Pangulong Marcos. Tayo po ay isang pro-Vico supporters. Pero paano pinabilib ni Mayor Vico ang buong mundo? Unang-una, anti-corruption champion. 12 po sila napili. At siya po ang tanging Pilipinong napasama doon. Ito po ang pinakamahalaga. Bakit siya magiging inspirasyon sa lahat po ng mga politician o politiko dito sa ating bansa, especially yung mga leaders po sa iba't ibang lugar, mga mayors, governors, etc. etc. Magsimula po tayo dito sa Pasig. Alam nyo po ba na sa loob ng 5 buwan, ang Pasig po ay nakakatipid ng halos 150 million pesos. Na sa isang taon ay umaabot po sa 1 billion pesos ang natitipid po ng local government po ng Pasig. Wow! Alam nyo po kung bakit? Yun po ay dahil kay Mayor Vico. Dahil magmula po nang maupo siya bilang mayor ng Pasig, kagad niyang pinatupad ang transparency at never po siyang tumatanggap ng kickbacks mula po sa mga proyekto. Kahit na inaalok pa siya ng malaking halaga. Naalala ko tuloy yung sinabi po ni Mayor Vico kung saan isang contractor po ang nag-alok sa kanya ng 5 million pesos na kapalit. Basta ipagpatuloy natin itong proyektong ito, makakatanggap ka ng 5 million pesos. Hindi yun tinanggap ni Mayor Vico. Dahil kung ibang politiko pa yun, tatanggapin nila yun at tataasan pa nila yung matatanggap nila. Pero ibahin po natin si Mayor Vico. Kaya hindi na po nakakapagtaka na nagagawa po ng Pasig na makatipid ng 1 billion pesos bawat taon. Pero wag ka, 1 billion pesos po ang natitipid ng Pasig bawat taon. Pero sandamakbak na benepisyo po ang natatanggap ng mga mamamayan po ng Pasig, naming mga Pasigenyo. Okay, simulan po natin sa libreng pampaospital, lalong-lalo na po sa ating mga senior. Pangalawa, allowance po sa ating mga senior na umaabot po ng 1 to 1,500 at pwede pang tumaas yun sa mga susunod pong mga taon. Lahat po ng mga senior ay nakakatanggap ng pensyon o allowances. And meron pang binabalak o pinaplano ang local government po ng Pasig sa pamumuno po ni Mayor Vico na lahat po ng mga PWD o person with disabilities ay makakatanggap na rin po ng allowances. So, soon po ay mangyayari at magaganap na po yan dahil yan po ay nasa plano na po nila Mayor Vico. Pangatlo, allowance po sa lahat ng mga estudyante bukod nga po sa mga school supplies na natatanggap ng mga estudyante po. Lahat po biruin mo po bukod pa sa natatanggap nilang mga school supplies galing po sa Pasig, bukod pa yung mga scholarship na aabot po ng 25,000 na mga estudyante ang kasama po sa bilang ng mga scholarship po dito sa Pasig. Hindi pa kasama yung mga nasa Pag-asa Scholar. Alam nyo ba na aabot po sa 131,000 ang lahat po ng mga estudyante dito sa Pasig. At bawat isa sa kanila ay nakakatanggap ng allowance taon-taon. Bukod pa yung matatanggap kapag ikaw ay napasama sa mga honor student, kapag ikaw ay gumraduate na cum laude, may mga awards, etc. Ganun po katindi. At yung allowance po na natatanggap ng mga estudyante ng Pasig bawat taon ay umaabot po sa 1,500 pesos. At yung mga scholarship naman po ng Pasig na nasa 25,000 ang bilang ay nakakatanggap po ng 22,000 bawat taon. Mas mababa po ng kaunti yung mga nasa pinakaibaba like sa mga senior high school o kaya sa mga elementarya. Pero hindi po ito bababa ng 17,000 pesos kada taon ang natatanggap ng mga estudyante. Mas mataas lang po sa mga nasa kolehiyo. Kami ay umaabot po ng 22,000 per year. Biruin niyo po mga kaparing nakakatipid ang Pasig ng 1 bilyon bawat taon. Pero napakaraming benepisyo po ang natatanggap ng mga mamamayan po ng Pasig. Pangapat po natin is yung mga solo parents. Umabot na po sa 15,000 solo parents po ang nakatanggap ng allowance galing din po sa Pasig. Grabe mga kaparing, punong-puno po ng benepisyo ang mga mamamayan po ng Pasig. Makikita po natin dito na yung pera ng Pasig ay napupunta po
sa maayos. Eto mga kaparing 1 billion po ang natitipid ng Pasig taon-taon. Kaya nga po umabot na yung budget po ng Pasig ay umabot na po from 10 billion noong 2019 bago maupo si Mayor Vico to 22 billion pesos po. So, imagine po natin mga kaparing, ang laki po ng natitipid ng Pasig nang hindi po sila nagdadagdag po ng mga tax, nang walang nagtataas na tax. Biruin po natin yon. At meron pang 9.9 billion pesos project po para sa bagong City Hall. Ito yung malaking katanungan po sa mga ilang haters o yung mga anti-Vico po. Bakit daw uunahin yung City Hall? 'Di ba? Although alam naman na po natin na nagkaroon na po ng mga renovation sa mga lumang ospital, sa mga lumang eskwelahan kung saan ay pinapaganda at talagang ina-upgrade po bawat isa-isa. Ngayon, eto po, sasagutin po natin yung mga yan. Pero bala ko kasi na i-separate to o magkaibang video. Pero ito na rin yun. Ang dahilan po kasi kung bakit gagawa po ng bagong City Hall. Kasi nga po, noong 2019 pa ay may mga nakitaan na po ng damages, crack sa paligid po ng struktura po ng Pasig City Hall. At ayon po sa mga pagsusuri, ng mga engineers, ay kailangan na po talaga itong palitan. So, hindi na po siya safe para i-occupy pa ng mga tauhan po o ng mga tauhan po ng Pasig, mga clients o mga Pasigueño na pumupunta po sa Pasig City Hall. So, hindi na po siya safe to occupy, kaya kailangan na po talaga siya palitan. So, ayon po sa unang plano ni Mayor Vico, sa unang balak niya nung siya ay naging mayor na, ay isaayos lang po siya, kumbaga renovation, kumbaga kung ano yung mga nakitaang sira o mga cracks o damages, ayusin na lang. Pero batay po sa pag-uusap nila kasama ng mga engineers at mga architect, ay hindi po nila nire-recommend. So ayon po sa mga architects at sa mga engineers, ay gumawa na lang po ng bagong City Hall kasi hindi na nga po talaga safe to occupy. Sobrang luma na raw po at marami na raw po mga damages na nakita na kailangan na po talagang ayusin, palitan ng bagong City Hall. So sabi ni Mayor Vico, sige, gumawa tayo ng bagong City Hall. Pero hindi tayo gagawa ng basta makagawa, okay na. Tipid sa materyales, pero ang resulta is mabilis masira. Madaling mabulok yung mga materyales. So sabi ni Mayor Vico, gusto niyang gumawa ng isang City Hall na mapapakinabangan po ng mga susunod na henerasyon na kahit lumipas pa ang napakahabang dekada, lumipas pa ang 100 years, ay napapakinabangan pa rin po ang City Hall. At yun po ang naging plano ni Mayor Vico. So kinausap niya yung mga architects, yung mga engineers para sa planong pagpapatayo nga po ng bagong City Hall kung saan hindi po nila ito titipirin sa mga materyales na gagamitin dito para ito po ay matibay at mapakinabangan po ng mga susunod na henerasyon. Tumagal po ng halos 100 taon, maayos pa din, hindi pa rin sira, 'di ba? Kaya yun po naging plano, yun po ang ginawa nila. 9 billion pesos po ang budget dyan. Pero umabot na po sa 9 billion pesos ang natipid po ng local government ng Pasig at inaasahan po na ito ay aabot pa sa 14 billion pesos. Imagine po natin mga kaparing, ang laki, billion po ang natitipid ng local government ng Pasig, pero may mga proyekto na umaabot ng billion ng halaga. May mga benepisyong natatanggap ang lahat ng mga mamamayan ng Pasig taon-taon at kasama pa ang pamaskong handog na natatanggap din ng lahat ng mamamayan ng Pasig taon-taon. So makikita po natin dito na si Mayor Vico po ay isang magaling, mahusay at tapat na pinuno. Okay, alam niyo po ba na ang Davao City po ay 2 lamang po sa mga lugar dito po sa ating bansa na wala pong utang? Kasama po dyan ang South Cotabato, silang 2 lamang po ang debt-free. Wala pong utang, kabilang po ang Davao. Katulad po ng mga robots na kaya makadetect ng mga bombs, etc. At marami pang ibang mga proyekto under po ng government na halos wala pong nagaganap na krimen, mababa po ang crime rate. At ang pinakamahalaga po ay wala pong utang. So yun po mga kaparing, bago po tayo magtapos, don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. Bye!